ito yung first time na nabalik kami dito mula nung nawala yung aking asawa na si Pastor Mar. Para sa alaman ng lahat, dati nag-preach dito banda ay si Pastor Mario at saka ako. Ngayon, ako at ang mga kasamahan. So, magandang hapon at hindi po kami magtatagal dito. Ipe-present lang namin ang salita ng Panginoon kasi alam naman natin na hindi naman tayo lahat ay nakakapasok ng church kasi sa kabisihan natin. Alam naman natin na hindi lahat din ay may mga oras upang makinig ng salita ng Panginoon dahil busy sa business, busy sa pamilya, at iba pang mga trabaho. Kaya kami po ay minamarapat po namin lumabas ng church, lumabas ng bahay upang makabahagi ng kanyang mga salita. So, sa hapong ito po ay ang ating pag-usapan ay patungkol sa salita ng Panginoon na hinalintulad sa tubig. Ang tubig po ang siyang nakapagpalinis sa ating mga katawan. Ang tubig po ay, sabi pa, nakapagpa-refresh. At ang tubig din po ay nagbibigay ng buhay. Kasi pag walang tubig, tuyo na ang sanlibutan, ang mga tao eventually will die also. Because ang tubig po ang siyang nagbibigay din ng pagpatubo ng ating mga tanim at mga halaman. At wala pong makakain ang tao pag wala pong tubig na bumubuhay sa ating mga halaman at ating mga tanim na pagkain natin. So ganun din ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Kasi akala natin hanggang doon lang sa mga material na bagay. Kailangan din po natin kasi ang ating pagkatao ay composed ng tatlong bahagi. Tayo ay may katawan, may kaluluwa at may espiritu. So ang ating katawan, yun lang lagi ang na-focus para sa atin. Kailangan kung mga babae pagandahin, patangusin ng ilong, kung ano-ano na lang, kailangan na maging makinis ang ating mga katawan, malaporsilana ang mga balat. Pero hindi natin alam na ang ating mga kaluluwa ay hindi na pala makinis at hindi na po malinis ang ilalim po. Kasi yung kaluluwa hindi natin makikita. Pero the fact na we can talk, we can act, we can feel, that is our kaluluwa. Yan po ang ating kaluluwa na dapat i-nurture din natin ng salita ng Panginoon upang mabusog din ang ating pagkatao spiritually. So, sa hapong ito po, aking ipaalam sa ating lahat na naririto, give time for the Word of God. Kasi ang sinasabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, importante ang salita ng Panginoon. Kahit sino pa ang nagbitbit nito, basta sabihin natin. Kasi katulad sa tubig, kung ang tubig ay naririyan lang sa sisidlan at hindi mo inumin, kahit uhaw na uhaw ka na, kung ang tubig ay naririyan lang at hindi ka maliligo, kahit mabaho na tayo. Okay, sinabi kong tayo kasi mahirap naman na ikaw lang ang matatamaan na hindi naliligo. So, lahat ng tao, pag hindi tayo maligo kahit may tubig, mamamaho po tayo. Okay, so kung ang tubig naririyan lang at hindi mo gagamitin sa pagsaing sa pagluto, yun lahat po ay hindi pwedeng mangyari sa buhay natin. Kasi pag tayo namamaho na kailangan po natin, hindi pa nga namamaho, lagkit-lagkit nga lang, tayo ay naliligo na. Tayo kunting gutom, nagsasaing na tayo. Halit kunting uhaw, tayo ay umiinom na ng tubig. So makikita natin ang salita ng ang tubig na yan ay kumikilos at gumagawa sa ating mga buhay. Kung siya ay ating inumin, kung siya ay ating iluto, kung siya ay ating ihugas ng ating sarili, ng ating mga katawan. So, doon lang mag-work ang purpose ng tubig sa ating physical body. Okay, so ang salita din ng Panginoon, kung hinahayaan lang natin sa isang sulok ang Biblia. So ngayon pala meron tayong 10 Biblia pinamimigay. Yung aking mga kasamahang mga kabataan, sabi ko mga kabataan kasi ako po ay almost 60 na, kaya ang aking mga kasama lahat ay kabataan yan para sa akin. So meron silang mga bit-bit na Bible na pwedeng ipamigay sa inyo. You are lucky enough kung ikaw ang mabigyan. Kasi akala natin ang Biblia halos ayaw natin tumanggap niyan. Kasi wala tayong oras magbasa. Pero sana nawa naman ay magkaroon tayo ng
panahon. Hindi ko sasabihin ng konting panahon kasi may mahaba tayong oras para sa ibang bagay pero walang oras para sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon nasa Biblia, kung buklatin mo, doon mo madiscover na importante na siya pala ang pagkain ng ating kaluluwa. At hindi mag-work, hindi kikilos, hindi gagalaw ang salita ng Panginoon pag hindi natin basahin, pag hindi natin in-apply sa ating mga sarili. So katulad ng tubig, ang salita ng Panginoon ang siyang maghugas ng ating mga buhay spiritual. Ano bang huhugasan niya? Yung ating medyo marumi na mga buhay. So hindi ko sinabi na kayo lang ang may maruming buhay. Kami din, may mga maruming buhay din po. May mga kasalanan tayo. Kaya kami ay patuloy na nagbabasa ng salita ng Panginoon at patuloy din kami na sinishare namin ang salita ng Panginoon. So praise God para sa mga kapit church namin, ibig sabihin kasi kung kapitbahay at saka kung malapit na church, kapit church. So neighboring churches na sila po ay nagpipreach din. Oo, may mga young people din sila nagpipreach. Meron pang mga taga Las Piñas na mga black people na sila po ay nagpipreach din. Kaya ganun tayo kamahal ng Panginoon. Makinig man o hindi, merong pinapadala talaga na mga servants ng Panginoon upang tayo ay makadinig pa din, upang tayo ay makarinig ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Kami po, totoo lang, hindi po kami inutusan ng tao at sinusuhol-suhulan upang ipahayag namin ang salita ng Panginoon. Ito po ay nabasa namin sa Biblia na kailangang lumabas kasi sabi, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Hallelujah! So, kailangang lumabas. Go! Pag sinabing go, hindi nagtatago sa church. Oo, konsensya namin yan kung lagi kaming nagtatago sa church at kami lang ang nagtuturoan. So kaya kami ay lumabas. Kasi minsan kung lalapit kami parang, ay, ibang religion na yan. Parang ganon. Oo, takot tayo sa ibang religion. Kami po hindi nangangain at di po may nangingkip. Oo, pagkos kami po ay magpapahayag lang ng salita ng Diyos. Kung Bisaya ka, pwede kang pumunta doon at mga Bisaya din kami. Cebuano, pag winaray ka, so marunong din kami. Kaya pagkasinabot, magkaintindihan po tayo. Hallelujah! Pero kung pupunta kayo doon at English speaking kayo, medyo meron din kaming baong konting English. Kaya punta lang tayo doon sa church. Kung gusto po natin ng dagdag na alaman ng salita ng Panginoon, magkaintindihan po tayo. Pero lang sa ibang salita, yun lang aking mga na-mention, yun lang ang aking alam. Other than that, hindi ko na po alam. Siguro, yung aking mga kasamahan, meron pa silang ibang lingwahe or language na pwede kanilang mag-communicate. Hallelujah. Anyway, marunong naman tayong pag-Tagalog, kaya pwede tayong magkaintindihan sa ating komunikasyon upang intindihan natin ang salita ng Panginoon. So, ang salita ng Panginoon ay siyang powerful. Hallelujah. Na tool para sa ating kaluluwa. At hindi lang sa kaluluwa, mga kapatid. Kasi once tayo po ay maniwala, pag tinanggap si Panginoong Jesus, the Word Himself. Kasi the Word of God is Jesus. Hallelujah. Tanggapin mo si Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang siya na mismo ang kumilos sa iyong kaloob-looban. At siya na mismo ang magsasalita at magsasabi sa iyo. Paano siya magsabi? Narinig mo ba? Tingnan mo. Katulad noong tubig, pag ininom mo sa kamo maramdaman that you are refreshed already. Kung hindi mo tanggapin si Jesus, hindi mo po maramdaman kung ano ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya you receive Jesus as your Lord and Savior. Accept Him. Paano? You pray. Hallelujah! Buksan mo ang iyong isipan. Buksan mo ang iyong puso at kaluluwa. At manalangin ka po. Sabihin mo, Panginoong Jesus, nandito po ako, humihingi ng tawad
sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, hallelujah, binubuksan ko po ang aking puso at ang aking isipan, Panginoon. At tinatanggap ko kita at iniimbitahan kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganong simple lang na prayer. Sa totoo lang, magbabago ang iyong buhay. Sa paanong paraan, ako ay confess. Yan po ang testimony ko at the age of 17. Hallelujah, habang ako ay first year college, patungo na sa second year college, noong tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas dahil merong nag-share. Tulad sa tubig, kung hindi mo siya lunukin, hindi mo siya mararamdaman. Ganun din ang salita ng Panginoon na ang siyang si Panginoong Jesus. Pag siya ay tinanggap mo, maramdaman mo, magbago ang buhay mo. At patuloy kang babaguhin niya. Pag patuloy mo din siyang intindihin, patuloy mo siyang istadihan sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kung meron tayong mga Bibles sa bahay, huwag po nating itatambay. Kung wala tayong papel na Biblia, tayong lahat, mga Pilipino, nag-iisa po tayo ng cellphone. Hallelujah. Ang cellphone po, pwede pong mag-download ng Bible. So kung mag-download ka na ng Bible, pwede kang magbasa ng Biblia through your cellphone. Hallelujah. Kasi, nandoon na yon. Pero, may advice kung ikaw ay tumanggap na ng Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kailangan mo din ng Bibliang papel kasi marami kang gagawin. Mai-inlove ka sa kababasa ng salita ng Panginoon. Gusto mong i-memorize, gusto mong guhitan, gusto mong ulayan ang mga memory verses na makreate mo habang nagbabasa ka. Hallelujah. Ako, when I was 17 years old and then until now, 56 na po ako. Hanggang ngayon, ako po ay nagsilbi sa Panginoon. Nabiyuda na lang ako. Hanggang ngayon, nagsilbi pa rin sa Panginoon. Asawa ko po ay si Pastor Mar. Siya po ay aking kasama mula nung nag-umpisa kami magpastor hanggang na kinuha siya ng Panginoon. Hallelujah. Kasi, ang realidad, tayong lahat kukunin ng Panginoon. Kaya kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Hindi po pwede na puro na lang tayo mga happy-happy, puro na lang paganda, puro na lang kung anong aktibidades meron tayo. You should have time. Meron po tayo dapat oras na kung saan paglingkuran natin ang Panginoon. Hindi po pwedeng isingit lang. Sa umpisa siguro pwedeng isingit lang ang paglilingkod. Pero katagalan maiinlove ka. Mas malaki na ang oras natin. Panginoon yan. Siya may ari ng ating buhay. Siya may ari ng saglibutan. Itong lahat na ito, kung gugustuhin ng Panginoon na tunawin, wala tayong magawa. Baha pa nga lang, wala na tayong magawa. Kaya kailangan meron tayo, nakakapit tayo sa Panginoon. Kailangan tayo po ay may relasyon kay Panginoong Jesus. In what way? Yun na nga ang sinabi ko kanina. You receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Through your prayers, open your hearts, open your minds, and then pray. Hallelujah. Lord Jesus, I am here. I'm asking your forgiveness, oh God, from all my sins. Since when I was young, until now, Panginoon, pwede mong isa-isahin kung anong kasalanan meron ka na maalala mo. I am sure tayong lahat may kasalanan. Kaya humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pagkatapos ma-feel mo na malinis na ang puso mo. Bakit? Kasi sabi niya sa kanyang mga salita, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. We need to believe na pag humingi tayo ng tawad, pinatawad na po tayo. Huwag po natin isipin na pag humingi ka ng tawad, hindi niya napakinggan. Pinapakinggan po ng Panginoon. Mga panalangin natin, ang kulang lang, hindi tayo nananalangin. Kaya walang napakinggan ng Panginoon sa mga buhay natin. Sa dami-dami natin. Pero kung hindi tayo tumawag sa Panginoon, hindi tayo mapapansin ng Panginoon. Kaya, from now on, start calling God. Start praying. You start reading the Word of God. Hallelujah. Discover the Word of God. Yun ang pinaka-treasure ng mga buhay natin. Sa totoo lang, sabi pa doon sa John na he turned water into wine. So, ibig
ibig sabihin, kahit ano yung buhay natin, kahit napakasimple, napakapayak ng pamumuhay, mahirap tayo, alam mo naman, tayo mga probinsya, galing tayo sa probinsya, hirap natin doon, kaya pumunta tayo dito, sabi pa nila sa Maynila na Cavite na, hallelujah, upang maghanap buhay. Kasi doon sa atin, hindi kaya ang mga sahod natin. So, ibig sabihin, we need God. Kailangan natin ang Panginoon. Mas lalo tayong tulungan ng Panginoon sa mga pagpigil natin. Kaya nandito po tayo. Hallelujah. Kasi, dreaming na tayo ay umasenso pagdating dito sa Katagalugan. Iba't ibang lahi, iba't ibang salita, pumupunta dito upang makahanap ng magandang buhay. Dagdagan nyo ng Panginoon. Hallelujah! Ang Panginoon ay kikilos sa ating mga buhay. Yung nga lang, you receive Jesus as your Lord and Savior. Hallelujah! Him as your Lord and Savior. And then, God will work in His own way sa iyong mga buhay. Hallelujah. So sabi ko nga, hindi po kami magtatagal. Ganun lang po. Para bang, sa Bisaya, pag ipaingkib lang ta o gamay. Kaya di man mi diri magrugay, magsintindog dire. Hindi maglangan-langan, oy. Kaya naman po may mga balay, napod may church. So kaya ako, sharing lang. Sharing ba? Angay sa buhay. Okay. So, kung gusto ninyo ng kadagdagang kaalaman, yung mga Bibles na pinamimigay ng kabataan, may address dyan, at saka merong number, pwede niyong kontakin yan, at pwede kayong pumunta. Ririyan lang kami, magkakapit-bahay tayo. Nasa Ramblers lang ako kami. Yung Church of the Living Christ for All Nations, yan po ang church dyan. Meron po kami bahay every Sunday morning, alas 9 hanggang mga alas 12, kung medyo magtagal-tagal ng konti. Pagkatapos, meron din kami mga prayer meetings. Meron kami Wednesday, Thursday, and Friday. At kung gusto niyo lang talaga na makausap kami without any mga services sa church, pwede din po. Tawag lang at kami ay pupunta. Oo. At huwag kayong matakot sa amin. Wala kami kukuliktahin sa inyo. May offering, wala po. Kasi meron kaming pamasahe, kanya-kanyang pamasahe pag-uwi. At saka ang iba ay nandito lang, biglalakad lang po yan. Pero yung merong nangihingi ng offering pag nag-preach, sige magbigay lang din po kayo. Kasi hindi naman din po masama ang magbigay. Gusto ko lang i-identify that we are not asking any offerings. We are not asking any money while we are here outside. Sa church, naghihingi ka, may katulungan niya. Kaya, makipag-usap kayo sa amin. Walang, hindi siya namumugos. Walang mamugos sa ato. Walang sapilitan. Hallelujah. Ang importante, you know who is the Lord Jesus Christ in your lives. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you so much, Lord God. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Lord God, napakabuti mo. Nandito ka po sa aming kalagitnaan kasi sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, where 2 or 3 gather in my name, there am I in the midst of them. So kahit nandito, informal, Panginoon, nandito kami sa daan, pero I believe because you are powerful, God. You are here in our midst, Lord God. You are here with us and in us, and you are with them also, Lord God. Sa lahat ng mga nakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, kumilos ka, gumalaw ka sa kanilang mga buhay. Huwag mo silang hayaan na mapariwara, lalo na ang mga young people, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa kanila, Panginoon. Dalihin mo po ang kanilang mga paa kung saan sila ay maturuan ng iyong mga salita. Maraming mga churches dito, Panginoon, sa Esperanza, sa Magdiwang, kahit saan pa, Lord God, naman nearby barangays, kung taga saan sila, dalihin mo po ang kanilang mga paa doon, Panginoon, upang madagdagan ang kanilang kaalaman ng inyong mga salita. Malapit ka na po bumalik, Panginoon, dito sa mundo, upang kunin mo ang iyong mga tao, yung mga may pananampalataya at mga paniwala sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, binabalik ko sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen! Tunay po na napakabuti